Ngayon pag-uusapan natin kung ano ba ang sinasabi nilang toxic positivity and paano nila ito nami-misconstrue or napagbabaliktad doon sa tinatawag na encouragement. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So, sabi dito, bro, kapag kaya ko, kaya mo rin. And dahil doon, brinand na itong toxic positivity. Ngayon, bakit nga daw nila sinasabing toxic positivity ito? Well, according to them, marami daw tayong different circumstances, different resources, kalagayan, katayuan, mala, swerte, so on and so forth. Pero, ang isa sa maling mindset kasi na inadap ng Pilipino, hindi nila gustong matuto, hindi sila curious, hindi nila ginagawa ng paraan, or hindi nila ginagawa ng paraan pag nag-fail sila sa isang bagay, they stop at doing or finding out solution doon sa kinalalagyan nila. Hence, imbis na yung mindset nila, yung katawan nila napapakilos papunta doon sa pag-solve ng problema nila, hindi nila nagagawa yun dahil sumusuko agad sila and sabay, sisi sa ibang pangyayari like, malas ako swerte yung iba, kasi yung gobyerno pangit, kasi yung trabaho ko, yung boss ko yung problema, tinanggal ako So, ang ending, lahat na lang ng nakapaligid sa'yo yung may kasalanan kung bakit ka nandun. And isa sa hindi nare-realize ng mga Pilipino wala naman na tayong magagawa doon sa mga tao, bagay, or events na nakapaligid at mangyayari sa atin. Ang may pwede tayong gawin doon sa kung paano tayo magre-react doon sa current situation natin, paano tayo kikilos papunta towards sa goals natin, doon sure ako may magagawa tayo. So, karamihan din ng mga nagiging successful sa buhay nila, ganun yung mindset nila towards solving their problem. And as they keep on solving their problem, depende na lang kung paano nila i-measure yun at kung ano yung problema nila na dapat i-solve. Pero sa tingin ko, may same pattern naman yung problem solving. And yung same pattern na yun na ginagawa ng mga successful sa buhay, other people who are still trying to solve or figure their lives out can be copied. If papansinin mo yung picture, pareho silang nakahubad. Ang difference lang is may kariton yung isa at ine-encourage nung isa yung gumawa or yung isa na gumawa ng kariton din or makapag-isip ng ibang bagay na magpapadali ng trabaho nila. Ang pinakakulang ngayon sa mga Pilipino is yung pagiging problem solver nila as a whole. Kasi unang-una, hindi nila nade-develop yung critical thinking skills nila dahil most of the time yung isa sa mga ugali ng Pilipino, we like to smart shame other people. And paano ka nga naman magtatanong kung paano gumawa ng isang komplikadong bagay katulad ng kariton para mapadali mo yung trabaho mo, hindi mo tinitignan yung taong mas magaling sa'yo as someone that you could pull or may matututunan to begin with. And ano ngayon yung ending nun? Siyempre ang ending nun, imbis na mag-improve tayo sa mga sarili natin, we tend to hate other people na nakaalis doon sa mahirap na sitwasyon. And dinidiscredit natin sila, ini-invalidate natin yung technique na nakita nila just because hindi natin na-i-apply yun sa buhay natin or iba yung resources na meron sila at meron tayo nung mga panahong na-solve nila yung problema nila. But that is a very wrong way to approach things.
Kasi, again, unang-una, imbis na matuto ka from other people, aawayin mo yung ibang tao dahil lang sa, hindi mo maintindihan or worse, ayaw mong gawin yung solusyon na sinuggest nila dahil mahirap, dahil hindi mo alam, dahil ayaw mong mahirapan, dahil ayaw mong ma-inconvenient doon sa dapat mong gawin. And that's true. Maraming Pilipino ang ayaw gumawa ng mga bagay-bagay na dapat nilang gawin para makaalis doon sa sitwasyon kasi nga, mahirap. Pag na-realize sa Pilipino, ang hirap naman ito, ayoko na, they quit. And that's the sad reality of things. Well, we should stop seeing yung mga mahihirap na bagay as something na hindi dapat natin gawin. Well, wala naman kasing madali sa buhay. That's the very first thing that you need to understand. Walang madali sa buhay. Lahat ng magagandang bagay pinaghihirapan yan. And hindi maaalis ng isang tao yung paghihirap sa buhay nila just because they do not want to go through it. They will go through it no matter what. Ngayon, ang tanong na lang is, nakabuo ba sila ng sapat na skills, sapat na resilience para pagdaanan at malagpasan yung paghihirap or challenge na yun. This is Pinoy Extreme. Have a good day.